Amen. So pinagpalang gabi po sa lahat na ating mga kasama. Ayan, we already have 9 live viewers at mga nangunguna po dyan, sila Brother Angelo, Sister Early. Ayan, salamat po sa inyong pagsama at abang po sa gawain ng Women's Cafe Forum at excited po ako dahil matagal po akong nawala sa Women's Cafe at ganun din po ang excitement ko at matagal ko din pong hindi nakasama ang dalawa pong magaganda. Ayan. Kita nyo naman, parang mga dalaga po, aking mga kasamang nandito ngayong gabing ito. Kaya simulan po natin, 14 live viewers. Salamat po salamat sa mga nagtatag at salamat sa mga bumabati. At kitang-kita po namin ang inyong mga ngiti ngayong gabi. Yan. Salamat po. Unahin po natin ang pagbati ni Ma'am C. Ma'am C, bati po tayo. Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat. So very excited po kami ngayong gabi dahil ilang buwan din tayong hindi magkakasamang tatlo na sabay-sabay. So, very excited. Kanina nung nakita ko tong dalawa, sabi ko, wow, may ano pala tayo ngayon. Color code, hindi ako informed. So, fresh na fresh. Ayan po, so, sana po dating gawin, samahan niyo po kami hanggang sa matapos tong gabing to dahil maraming po tayong matututunan. And of course, everybody will be blessed. Ayan. So, good evening po ulit, Sister Jen and Sister Grace. Sister Grace. Amen. Magandang gabi po, Sister Jen, kay Ma'am C, at sa lahat po ng taga-subaybay po ng Women's Cafe Forum. Kanina po, habang nag-send si Brother King ng link, talagang ninervyos po talaga uli ako. Kasi iba po pag si Sister Jen at si Ma'am C po yung kasama po natin. So, ibang level. Pero salamat po sa Panginoon sa opportunity na lagi niyang binibigay sa amin tatlo para gamitin ng Lord na maibahagi yung salita niya. So sa lahat po ng nanonood, I pray na samahan niyo po kami hanggang sa matapos po itong gawain. At lagi po namin sinisigurado na marami pong revelation ng Lord sa buhay ng bawat isa. So keep on watching po at God bless us all. Ayan, salamat po, Sister Grace. Salamat, Sister Grace. Salamat, Ma'am C. And every week, iba't ibang level po ang ginagawa ng Diyos. Amen. Kasama Sister Naina, Sister Tess Kapili at kung sino pong mga kababaihan ng mga kasama po natin. Lagi pong may magandang ginagawa ang ating Panginoon sa bawat isa. Amen. 19 live viewers. Bago po tayo magtuloy-tuloy sa panalangin at atin po munang batiin Sister Grace, Ma'am C. At padamihin pa natin mga 1,000 live viewers. 1,000 viewers. Ito sa ating topic. Ayan. Hello po. Ayan, Sister Tess Kapili. Siyempre, magandang gabi po sa inyo. Ayan. Sister Early. Ayan, Tita Early, salamat po sa inyong pagsama. Sister Lynn. Ayan, Sister Lynn Lavapi. Kumusta po? Si Chrissy May. Ayan, Sister Chrissy May. Salamat. At alam ko lagi mo kami inaabangan. At huwag kang mag-alala sa mga susunod. Pwede ka rin naming i-guess kapag ikaw ay work from home. Work from home na. Ayan. Salamat, Bear. Salamat, Brother Ari. Salamat po sa mga nag-share po at nagtatag ng kanilang mga friends. And also sa sister ni Ma'am si Sister Jocelyn Gave. Yan, salamat. Mother yan, si Nanay. Mother yan. Salamat po, Mami, sa inyong panonood. Brother Jermaine. Siyempre, Brother Moore. At, yan. Hi, Ma'am C. Ma'am Rachel. Yeah. God bless you. Sino po ito? Sister Chuck po. Kasamahan ko sa Laguna Water. Hi, Sir Chuck. Ayan. Yan. Salamat po. Salamat po sa inyong pong pagtutok sa ating pong gawain. And true enough, be excited sa gagawin po na ating Panginoon, sa ating buhay, sa ngayong gabing ito. At simulan po natin ang ating excitement sa isang panalangin. Buhat kay Sister Grace. Amen. Sige po, tayo po ay pumikit at damhin po natin ang presensya ng ating Panginoon na tayo po ay dadako na sa panalangin. Dear Heavenly Father, thank you so much, Lord, for your faithfulness, for your greatness, for your love and mercy na patuloy mo pong pinagkakaloob sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Maraming salamat po, O God, sa opportunity na kami ay lagi mong ginagamit, Panginoon, para magbahagi ng mga salita mo, O God. Lord, I pray na dumaloy ang knowledge, wisdom, and understanding. At dalangin ko rin po, Panginoon, na samahan niyo po kami ngayong gabi at yung mga salita mo, Panginoon, at ikaw po yung makita sa amin, O God. Lord, I pray na ang bawat isa na maaabot po ng programang ito, Panginoon, I pray na mapagpala po silang lahat, hindi lang po nila basta marinig ang mga mensahe, magamit din po nila ito, Panginoon, sa pang-araw-araw na buhay, Panginoon.
Maraming salamat, O God, sa iyo po namin maingat na pinagkakatiwala ang gawain na ito. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen, amen, amen. Hallelujah. Napakabuti po ng Diyos. Amen. At ang ating pong topic yan for our 20 live viewers. Yan. Napakaganda po ng topic. Actually, the topic, our verse na ating pong babasahin is actually the topic itself. Yan. Ang ating pong topic ngayon ay Jeremiah 29:11. Jeremiah 29:11. Sigurado po, para po itong John 3:16 na ating pong sa ulo kahit tayo nakapikit. Ayan, kaya nating bigkasin ni Sister Grace yan. Kaya ni Ma'am si yan sabihin kahit wala pong ating babasahin. Pero ngayon po, sabay-sabay po nating basahin. Jeremiah 29:11, our topic for tonight. Meron po akong nilagay different version in 5 different version. Ayan, dahil makikita po natin kung gaano ka tumpak, kung gaano ka tapat ang salita ng ating Panginoon. In NIV, sabi po sa NIV, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and the future." Ayan, sa NIV, ayan yung sa ulo ko eh. Ayan, in King James Version, ang sabi po dyan, "For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end." Sabi naman po sa The Message Version, "I know what I'm doing. I have it all planned out. Plans to take care of you, not abandon you. Plans to give you the future you hope for." Yan. Sabi naman po sa Amplified Version, "For I know the plans and thoughts that I have for you, says the Lord. Plans for peace and well-being and not for disaster, to give you a future and a hope." Yan. And lastly, ito po, sa Tagalog yan. Sa Tagalog naman po tayo. "Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti." Yan. Ito yung mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Punong-puno ng pag-asa. Amen. Napakaganda po. Napakaganda ng salita ng ating Panginoon. In any version of the Bible, nandun inilahad ng ating Panginoon na napakaganda ng plano ng Diyos para sa atin. Amen. Pagsamasamahin ko lang po sabi po dito, yan, Jeremiah 29:11, sabi po, "For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans of thoughts of peace and not of evil, plans to take care of you, not abandon you, plans for peace and well-being and not for disaster." Amen. At planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Amen. Amen. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita, banal na Espiritu. Ikaw ang manguna, samahan po kami, buksan ang mga puso ng bawat mga tagapakinig at matanggap po namin ang iyong mga salita at pangako ngayong gabi ito. Salamat po, salamat o God. Jeremiah 29:11. Katulad po ng sinabi ko kanina, this is the most, siguro one of the most popular verses. Yan, tama po ba, Ma'am si Sister Grace? Nagpapatotoo. Hindi natin mababanggit ang Jeremiah 29:11. Yung tungkol sa plano ng Diyos sa ating buhay. I mean, actually, meron po akong ginawa article noon. It is about, entitled The Plan of G. Yan, di ba? Minsan, we have the plan of A, we have the plan of B, but we trust in the plan of G. Yan, so Jeremiah 29:11 po matatagpuan. At doon po iikot ngayong gabing ito ang ating pag-uusapan. Ano nga ba yung plano ng Diyos sa akin? Ito ba'y sa ulo ko lang, tong verse na to? Ito ba'y favorite ko lang o narinig ko lang sa aking pastor? Pag-uusapan po natin, gaano po katindi at makapangyarihan ang pangakong ito na ating Panginoon. Kaya magtuloy-tuloy na po tayo. Ayan, Ma'am si Sister Grace. Yan, Sister Grace na nakapi, na napakaganda. Yan, sige nga po. Ano po ba ang naidulot o how this verse affect your life? And Sister Grace, the Jeremiah 29:11. Amen. Alam niyo po, Sister Jen, yung una ko po talagang binigay mo po yung topic sa amin.
kung babasahin po natin siya plainly, ang una talaga nating maiisip na iingatan ako ng Panginoon, hindi ako pababayaan ng Lord, na magdusa sa mga suffering na pinagdadaanan ko, mga tiisin ko sa buhay, na ang pangako ng Panginoon sa buhay ko, to have a prosperous life, to have a healthy life, na maging successful sa buhay. Pero alam niyo po, habang inaaral ko po siya kagabi, dun, tapos binasa ko po kasi nung una, ayun lang po yung alam ko. Hindi ko po talaga alam yung kabuuan. So, napaka-importante po pala na habang binabasa po natin yung verse, alam po natin kung bakit siya nasulat, ano po yung background po nun. So, habang ako po yung nag-aaral, natutunan ko na hindi lang pala ito specifically para message sa akin, sa inyo, or sa mga nanonood, but ito po ay sinabi ng Panginoon sa mga Hudyo. So, napakalalim po pala nung pinagpuhugutan nung message na yon. So, doon ko lubos na intindihan na napakaganda po talaga nung salita ng Panginoon. So, ayun, nakalaman ko yung background. Pwede ko i-share sa Jen, yung natutunan ko habang binabasa. So, hanggang 10 po tayo. Hanggang 10. So, ayun po, kanina nga umaga, sabi ko kay brother mo, sabi ko, Han, hindi lang pala ganyan yung meaning nung for I know the plans I have for you. Kasi dito po sa pinto namin sa kwarto. So, may nakalagay din po kaming Bible verse na yun na nakalagay po doon sa pintuan natin. So, importante pala na babasahin natin siya kasi kung paano siya nasulat. So, meron pala siyang meaning kung bakit. So, nasabi po pala yun ng ating Panginoon during the time na ang mga Jerusalem po ay nabihag po ng mga Babylonian. So, nung binabasa ko siya, meron po palang prophet doon, si Hananiah, na nag-proclaim na after 2 years, matatapos na daw po yung mga suffering na pinagdadaanan po nung mga Hudyo, na matatapos na yung Babylonian captivity, yung mga exile. Pero, hindi po pala yun ang plano ng ating Panginoon kasi, ayun nga po sinabi ni Hananiah na after 2 years, matatapos na yun, siguro yung mga tao nun sa Jerusalem, nagkaroon sila ng pag-asa, tuwan-tuwa sila na, kasi meron po silang nilook forward na after 2 years, pag natapos nito, siguro makikita ko na yung family ko, makikita ko na yung mga mahal ko sa buhay. Pero all of the sudden, hindi pala ayun yung plano ng Lord sa buhay nila. It turned out na false prophet po pala si Hananiah. So, nung binabasa ko po siya, nabasa ko po Sister Jen sa Jeremiah 29:10. Meron akong dito. Notes, sabi po doon na pagkatapos na maganap daw yung 70 years sa Babylonia, sabi ng Panginoon, I will come to you and fulfill my good promise to bring you back to this. So, ayun nga po siguro during that time na siguro during that time kung merong pinakamahirap na nararamdaman yung mga Jerusalem, ayun yun, yung nabasa yung sinabi ng Panginoon dun sa... Ayan. Wala po si Sister Grace. Amen. Praise God. Sister Grace, are you there? Pagalawin mo ang baso kung ikaw ay nandiyan, Sister Grace. Yan, wala po Sister Grace. Hallelujah. Yan. Dugtungan ko lang po yung binahagi ni Sister Grace na background. Ano po, Ma'am Sia? Dugtungan ko lang po yung kanyang sinasabi. Kinukwento po. Tama po yun. Meron pong pinag-ugatan, pinaghugutan. Ayan na, bumabalik na siya. Sister Grace. Andiyan na siya. Yan, sige po. Ano yung pinag-ugatan? Praise God! Sister Grace. Tutuloy ko na sana eh. Sige po, kayo po, tuloy niyo po. Hallelujah. Ayun po, siguro po, Sister Jen, during that time, kung meron mang pinakamasakit na nararamdaman yung mga taga-Jerusalem noon, ayun po yung nakasulat po dun sa verse 10, na after 70 years pa po pala, magkakaroon ng katuparan yung inihintay na nila na end. Kasi di ba po nagsabi si Hananiah na after 2 years na matatapos na yun, pero hindi naman po pala yun yung plano ng ating Panginoon. So, siguro, kahit gaano kahirap yung pinagdadaanan nila noon, kailangan nilang tanggapin na kailangan nila mag-rely on doon sa pangako ng Panginoon. Sinabi sa Jeremiah, for I know the thoughts that I have for you. Yung sinabi yung parang sinasabi ng Lord na, hey, hindi yan yung plano ko. Meron akong mas higit na plano para sa inyo. Di ba, nung binabasa ko nga, God is proclaiming na He is a sovereign God, na siya yung makapangyarihang Diyos. Na alam niya yung ginagawa niya, na talaga yung plano ng Panginoon na His plan will prevail.
na thought of peace and not of evil. At bigyan nga po, sabi dun sa verse na binasa po natin, na bigyan tayo nung expected end. Mag-share din po ang testimony, Sister Jen. Way back 2010, 2011, di ba po kaming mag-asawa, nagplano po kami na magkaroon ng anak. So, noong mga panahon na yon, siguro hindi pa yun yung kalooban ng Lord na magkaroon kami ng anak. Kasi 2 beses ako nakunan. Nakaranas ako ng 2 beses ako nakunan. Nakaranas ako ng paghihirap physically, nagkakaroon ng anxiety, lungkot, na feeling ko may depression na rin ako noon sa sobrang lungkot. Pero, alam niyo po yun, yung pag naranasan po natin yung mga ganung pakiramdam, yung mga hirap na pakiramdam mo na nag-fail na lahat yung mga plano mo sa buhay, ayun pala yung dapat na mas lumapit tayo sa Panginoon, na mag-surrender tayo sa Panginoon, na mas abangan naman po natin, asahan natin yung mga pangako naman ng Panginoon sa buhay natin or yung plano niya sa buhay natin. Ayun po, nagplano kami ni Brother Moore na magkaanak 2010, 2011. Pero marahil po na hindi po talaga yung kalooban ng Lord sa buhay namin. Kasi nagkaroon po ako ng anak 2012, ayun po yung pinanganak ko si Joshua, at 2015 naman po, nung pinanganak ko si bunso ko. So, yung pinagaloob ng Panginoon, yung pangako niya sa akin, lahat po nung naranasan ko na kalungkutan, yung mga sakit, lahat po yun nakalimutan ko, nawala po yung mga sakit na naramdaman ko nung dumating po nung finulfill ng Panginoon yung pangako niya sa akin na bibigyan niya ako ng anak, na ano man yung hingin mo sa pangalan ko, ito ipagkakaloob ko sa'yo. So, ang saya, nagkaroon ako ng peace, nagkaroon ako ng pag-asa sa puso ko, and alam niyo po yun, na-receive ko po kasi yung salvation. Kasi yung mga time na nasa kalungkutan ko, yung mga time na feeling ko, broken-hearted ako, down na ako, ayun yung time po kasi na ako'y lumapit sa Panginoon. So, kagaya dun sa Babylonian, ay dun sa yung mga Jews, siguro dumating man, nandun man sila sa mga suffering, pero after 70 years pangako ng Panginoon, ibibigay ng Panginoon yung pangako ng Panginoon na I will prosper you, bibigyan kita ng pag-asa, ng peace. So, ganun din po yun. So, after 2 years na pag-aantay ko, na nakaramdam ako ng kalungkutan, tinugon naman po ng Lord yun. So, sabi nga, we will see the glory of the Lord talaga after ng mga suffering, and talagang tapat po yung Panginoon sa buhay ng bawat isa. Marami po tayong pinaplano marami tayong gusto. Pero sabi nga po, yung kalooban lang po ng Panginoon, yung masusunod. Lahat tayo, ang dami nating plano sa pamilya natin, ano ba yung gagawin natin after retirement, andyan yung kukuha tayo ng insurance, ano yung plano natin araw-araw, ano yung kakainin natin, ano yung susuotin natin. Marami po tayong plano, pero ayun nga po, mas the best pa rin po yung plano ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. And sabi nga po, kung yung plano natin ay naka-align sa Lord, magkakaroon po tayo ng eternal joy. Pero kung hindi naman po kalooban ng Panginoon yung mga plano natin, sabi nga, kung kailangan sirain ng Panginoon yung mga plano mo, sisirain niya yun para sa ikabubuti rin naman po natin. So, totoo po yun na alam po ng Panginoon kung ano yung makakabuti sa'yo, makakabuti sa akin. At ayaw po ng Panginoon na mapahamak tayo. Ayaw ng Panginoon na mapasama tayo. So, sabi nga sa Kanya lang tayo merong kasiguraduhan na He is the author of our life. Amen. Siya yung napatuloy lang natin kilalanin yung Lord sa buhay natin. Patuloy na tayo umasa sa Kanya at magtiwala po talaga sa ating Panginoon. Napakasarap po pag nakilala natin yung ating Panginoon. So, ayun po, Sister Jane. Amen. Napakasarap po talaga. Ayan. Ma'am C, napakasarap po, di ba, na marinig natin ang mga pangako at plano ng Diyos sa buhay natin. Ma'am C, Jeremiah 29:11. Ayan. So, bago ko magtuloy-tuloy, nais ko lang batiin yung mga kaibigan at mga kasamahan ko din sa trabaho. Nakakatuwa kasi kasama natin sila ngayon. Si Jeng Belen, ayan. So, pinakita lang sa akin. Kita pala sa background si Popsi. So, medyo nag-move ako ng konti. Pasensya na po. Ang sarap pa naman ng tulog ni Popsi. Ayan. So, si
Si She ay kaibigan ko matagal na from STI pa. So, hi She, Cheryl. Ayan, magandang gabi at sa lahat po ulit ng nanonood sa atin. Jeremiah 29:11. Sabi nga ni Sister Jen, parang John 3:16 nito, no? So, ito Sister Jen, nung shinare mo sa amin to, parang, oo nga, parang sa lahat ng nangyayari ngayon sa atin, sa mundo, actually, kung i-generalize natin, or kung medyo paliliitin natin sa lahat ng nangyayari sa atin ngayon, sa ating mga buhay, nakakatulong, it's very helpful to remember that God has planned for our lives. Diba parang, ang sarap marinig na yung asawa mo, may plano sa'yo, yung boss mo may plano sa'yo, what more yung ama mo sa langit, yung ama natin sa langit ay may plano sa atin. This is also a great reminder, no, na yung pangako ng Panginoon hindi lang siya nakasulat kasi meron niyang katuparan. Yun yung lagi nating tatandaan. That what keeps us, that will help us keep going sa ating buhay. Pero sabi nga ni Sister Grace kanina, nakakatuwa kasi yung mga inaral natin talagang parang dikit-dikit, no? We have to be really careful din sa pagbabasa po natin, mga kapatid, ng mga passage, ng mga nakasulat sa Biblia. What do I mean with for us to be very careful? Sabi nga ni Sister Grace kanina, importante po na alam natin yung historical context ng mga binabasa natin. Saan diba? Parang yun din yung natutunan ko, Sister Grace, kaya kanina nung nagsasalita ka, nakikinig ako. Sabi ko, oo nga, kasi pag binasa mo lang siya na gusto mo siyang intindihin ng ayon sa pagkakaunawa mo, minsan baka magkamali ka, or baka minsan ikaw mismo matisod ka, diba? So, it's really important ilan sinabi, sa anong pagkakataon sinabi, kanino sinabi. Napakahalaga na maaral natin siya at maintindihan natin kung ano po yung mga nababasa natin. Amen. Ako naniniwala ako that understanding the context po o nilalaman ng passage or scripture will help us avoid human tendency of reading the scripture on our own desired meaning. Minsan kasi, di ba, parang minsan kapag sa job interview na lang, parang minsan alam na alam nung mga nag-i-interview kung binobola mo lang sila kasi yung naririnig nila sa'yo, yung gusto mong marinig nila. Pero inside you, hindi yun ang sagot mo at hindi yun ang pananaw mo. So it's really very important na alam mo at alam mo yung meaning talaga. And sabi ko, oo nga, nung inaaral ko siya, parang very, very short yung passage, pero it will, parang it will be applicable to everything that I will be reading from now on. Kaya yung lagi sinasabi ni Pastor, huwag mong i-translate yung salita ng Diyos ayon sa kung ano yung nararanasan mo ngayon or ayon sa kung anong gusto mong hulugan nung nababasa mo. Bagkos, dapat po nating ipanalangin na kaya pala every time we read yung salita ng ating Panginoon, we pray kasi para mas maintindihan natin ano ba yung intensyon ng ating Panginoon, bakit niya sinulat yun or bakit niya sinabi yun. Amen. Di ba? Parang ano bang ibig kong sabihin? When you literally translate lahat ng nababasa mo ayon sa iyong pagkakaunawa, this is also the time na magtatanong ka. Lalo na tayong mga tao, ang tatalino natin. Lahat may sagot tayo. Lahat kino-question natin. Di ba? Aminin natin na parang know it all tayo. No? So akala ko ba yung plano ng Panginoon, hindi niya ako ipapahamak, gusto niyang yumaman ako, gusto niyang mag-prosper ako. Amen. Bakit ko nararanasan yung mga ganitong pagsubok? Bakit may pandemic? Nahihirapan ako. Bakit ako nawalan ng mahal sa buhay? Bakit ako nawalan ng trabaho? Sabi ni Lord, magpa-prosper ako, yun yung plano niya sa akin. Pero bakit ko kailangan pagdaanan lahat ng ito? So, yung sinabi ni Sister Grace kanina, kung saan yung sinabi. So, Jeremiah spoke these words to the Jews, di ba, Sister Grace, who had been living under the domination of the Egyptian and Babylonia. Ano ba yung ibig sabihin domination? Alam mo yung under control ka. Alam niyo po, ang pinakamasakit sa lahat is when you are under control ng kaaway mo. Yung wala kang magawa, alam mo yung tama at mali, pero minsan under control ka ng mga tao sa paligid mo. At yun po yung masakit, lalo na pagkaaway mo pa. Bakit mo ko kinokontrol and all?
you are forced by the enemies to leave your homeland. Diba? Yun yung umalis kayo dito and settle in foreign country. Parang gawin mo tong bagay na to that you're not familiar with. Bakit mo ko dinidiktahan? So parang ganun siya. The words of Jeremiah were spoken to people in the midst of hardship, kalagitnaan po ng mga pagsubok at paghihirap and suffering. But God's response is not to provide immediate escape. So ito po ni-note ko to kasi baka magkamali din ako ng sasabihin. So itong kontekstong palang ito is, oo, may pangako ang ating Panginoon. Pero may mga pagkakataon po na hindi niya kaagad binibigay yung mga sagot. Hindi niya kaagad tayo nire-rescue sa mga pagkakataon na tayo ay nahihirapan. Diba? Parang sabi dito, God's response is not to provide immediate escape from the difficult situation. Rather, sabi dito, God promises that He has planned to prosper you, to prosper me in the midst of the current situation nung time na yun. Parang tayo po, yung na-experience natin ngayon, lagi natin sinasabi yan, every time that we are in the difficult situation, meron at merong nade-develop sa ating pagkatao. Every time that we are facing sufferings, yung kalakasan natin, yung kalakasan ng pagtitiwala at pananampalataya natin, yun yung nade-develop sa atin. So, para pag dumating yung nire-ready tayo ng Panginoon. Amen. Ganun lang yun. Hinahanda tayo ng Panginoon sa anumang pwede pang mangyari sa ating buhay. Minsan nga, di ba, na-experience natin yun, and let's all be honest, na minsan may mga tao tayong hirap tayong unawain na parang bakit siya ganito, bakit ba masalbahin niya, bakit ba hindi niya ako maintindihan. Then you will ask, sino ba ang dinidil ng Panginoon dito? Yung taong yun ba or ikaw mismo na nakakaramdam ng something negative doon sa taong yun? That is great reminder for all of us na it's always you and God. God is always dealing with us no matter what situation we are in right now. Sa mga nanonood po na nahihirapan ngayon, na sinasabi natin, akala ko ba sabi sa Jeremiah 29:11, hindi ako papahirapan ng aking Panginoon. Yes, but you have to believe on that promise and you have to walk with that promise na darating yung araw na ibibigay at tutuparin ng Diyos ang mga plano niya sa atin. Kaya po ngayon si Jen and Sister Grace, if you would ask me, ano yung kahulugan nito sa akin, itong passage na to, itong verse na to, and how does it affect my life? Dalawa po yung naisip ko dito. Every time I face situation, I will take comfort of God's promises. Amen. Yun lang yung panghahawakan ko, na every time nahihirapan ako, alam ko itong araw na to matatapos. Alam ko, meron man ako makagalit, meron man akong hindi maunawaan na kapwa na tao, hindi man ako ang makapagbabago sa kanya, I know God will deal with that person as well. But I have to take first the dealing of Jesus sa akin. Akin muna. Di ba lagi nga natin sinasabi, tingnan muna natin yung ating mga sarili sa salamin. Kasi lahat tayo may dumi sa mukha. Lahat tayo may mga kahinaan, lahat tayo may mga kailangang malagpasan din at mapagtagumpayan, kumbaga, ng mga laban sa ating buhay. And second is, sometimes it may not an immediate rescue, but rather a promise. Ulitin ko po, it's not an immediate rescue na pag sinabi, Lord, pagalingin mo ko, hindi isang ganun lang, although kaya ng Panginoon yan. Pero again, merong dealing sa ating Panginoon. It may not be an immediate rescue, but rather a promise that God has plans for me no matter what and no matter how difficult my situation is. Kaya sinundan yan, mga kapatid, sa lahat po ng nanonood, Jeremiah 19:12-13, God proclaims through Jeremiah that when you call on me and come and pray to me, I will listen to you, you will seek me and find me. Diba? Hanapin lang natin ang ating Panginoon, makikita natin siya through prayers. So wag tayong matinag sa mga nangyayari at sa mga taong nakapalibot sa atin. Wag nating hayaan na mabago ng mga taong yan o ng mga sitwasyon na nangyayari sa buhay natin yung paniniwala natin na tutuparin ng Diyos lahat ng plano niya sa buhay natin.
Amen. 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 Napakaganda po. Napakaganda po nun, di ba? God's word is not just an immediate response. It's not just a band-aid solution, but it is an eternal promise. Amen. Amen. Eternal promise po. Bago po ako magdugtong, bago tayo magtuloy-tuloy, isa pa pong pagbati sa ating po mga nakasama. Brother June Salaysay. Yan. Hello po, Sister Rowena. Brother Shiro Lavapi. Yan. Salamat po sa pagtatag. Yan. Nanalo si Brother Shiro sa pinakamaraming natag. Ayan. And also, Pastor Kenneth. Yan. Si Pastor Kenneth, ang second. Hi, Pastor. Yan. Napakaraming natag ng ating pastor. Salamat po. Yan. Si Mama Ellen. Thank you for watching po. Sister Erica. Yan. We are praying na maging normal po ang inyong delivery, Sister Erica. Kakwentuhan ko po siya kanina Ayaw pa daw lumabas ni Baby. Sabi ko, kausapin niya dahil marami na naghihintay na laruan sa kanya. Amen. Erica, Pamana. Ng ating Panginoon. Sister Mary Jane Naval. Ayan. Good evening. Basahin ko lang po kay Sister Mary Jane. Good evening, beautiful ladies. God bless. Talagang pinasa. Binabasa yung mga ganyan. Ayan po. Siyempre, Brother Harney, isang malaking heart. Yan, siyempre, ang kanyang ay para sa aking puso. At ang puso ni Brother Moore, isang malaking puso din. Para kay Sister Grace at ang puso ay nasa kama pa. Oo nga, yung puso ko. Medyo lumalakas ang hilig. Salamat po. Napakasaya usapan. Napakaligaya sa puso. Amen. Ang salita ng ating Panginoon. Amen. Yan, excuse po. Jeremiah 29:11. Yan, Jeremiah, tama po yun. Ang dahil kong natutunan, ang dahil kong naalala, banggitin po sa inyo, salamat sa banal ng Espiritu. Tama po yung sinabi ni Ma'am ni Sister Grace, na ang pag-aaral ng Biblia is not just the word itself, but the whole context. Amen. Di ba, pag nung dati yung college yata tayo, the context clues ang tawag pag nag-aaral tayo ng stories or ng English. Pero, yan po, babasahin natin para kanino, tama po yung sinabi ni Ma'am para kanino sinasabi, ano ang culture nung panahong yon, kanino at kailan nangyari ang yung sinabi yon. Ito po is, tama po, Jeremiah 29, the whole Jeremiah 29 is a letter of Jeremiah, diba? Sa mga exile, sa mga Israelite. Pag sinabi exile, diba sila yung mga departed. Kung sa ating pong karanasan, the exile is nandun tayo sa sitwasyon na hindi natin gusto. Yan. Para medyo i-relate lang natin. They are in the situation that they do not like, they do not wanted. Diba? Yung mga Israelita. Ito po ang nakita ko, napakaganda po. Sa verse 4 sa Jeremiah 29. Sabihin niyo, Sister Jen, topic po, Jeremiah 29:11 lang Bakit ang daming verses? Po yung pinag-uusapan natin, you should know the context of the Bible. Amen. Sa verse 4 po, sabi doon, this is the message from God of angel armies, Israel God, to the exile. Sabi, ito po nagsasalita, I've taken from Jerusalem to Babylon. Ibig pong sabihin pala, ang Diyos ang may pakana ng lahat para ang mga Israelita ay makaptivated sa Babylon. Hindi po pala ang hari ang may kagustuhan, Haring Nebuchadnezzar ang siyang may kagustuhan. Pero ang sabi, I've taken from Jerusalem to Babylon. Ayun po yung sabi ng Diyos Ganon din po kanina may tanong si Ma'am bakit nararanasan ko mga pagsubok? Bakit ko kailangan pagdaanan to, Sister Jen? Pero di ba ang pangako ng Diyos, He has a plan for me. He wants me to prosper. Pero bakit ko kailangan pag-daanan to? Ito po nabasa natin, God allows the Israelite to be captivated in Babylon. Ang Diyos po palang nag-allow, siya pala ang pumayag, na maranasan ng mga kanyang tao, His people, yung mga Israelita, ang mapunta sa Babylon. Ano pong sabi? Ito po pag-uutos ng Diyos sa verse 5, tignan natin. Build houses and make yourselves at home. Lord, slave kami, build houses, make ourselves at home. Feel at home kami, Lord. Parang ganun po kung sa ating pong sarili. Lord, feel at home. Sabi pa ng Panginoon, put in gardens and eat what grows in that country. So magtatanim pa kami, Lord. Magiging plantita pa kami, pero hirap na hindi namin to gusto tong sitwasyon na meron kami. Ang sabi pa, marry and have children.
So, ibig sabihin, magtatagal pa pala. Amen, di ba? Mag-aasawa at magkakaanak pa. Encourage your children to marry and have children. Ang sabi pa, sa verse 7, make yourselves at home there and work for the country's welfare. So, Panginoon, paglilingkuran pa natin kung saan kami merong, kung ano ang pinagdalhan mo sa amin. And lastly, sabi dito sa verse 7, pray for Babylon's well-being. If things go well for Babylon, things will go well for you. Amen. Naunawan po ba natin yun? Nakita po ba natin yung sinabi na ating Panginoon doon? Pray for Babylon's well-being. If things go well for Babylon, things will go well for you. Panginoon, nasa sitwasyon, bakit hindi ko makasundo ang asawa ko? Pray for your husband. If things go well with your husband, things go well with you. Amen. Panginoon, hirap na hirap ako dito sa trabahong meron ako ngayon. Pray for your job. Di ba? Pray for your boss' well-being. Pray for your company's well-being. If things go well for your company, things will go well for you. Amen. Amen. Maunawaan po natin, God allows us to suffer. God allows us dun sa mga pagsubok na ating nararanasan. God allows it. But we need to follow God's instruction for us to experience what God has told in 29:11, that He wants us to prosper. Diba? He wants us, sabi, yung peace. Amen? Ayaw na pa, He doesn't want us to harm us. Bagamat naghihirap tayo, pero hindi po gusto ng Diyos na tayo po ay masaktan. Hinahayaan ng ating Panginoon para tayo matuto. Amen. Hinahayaan ng Diyos na pagdaanan natin yun. And sabi pa nga, sa ibang version, He plans to take care of you. Ito natutunan ko kay Brother Hardin yung kanyang The Builder message. Yung meaning of taking care. Diba? Ang meaning of taking care pala, hindi lang basta aalagaan eh. God knows what we already have. Alam na ng Panginoon kung ano ang kailangan natin. Amen. Amen. Plan po natin yan. Sa lahat po ng mga nakakapanood, God's plan is to take care of us. He doesn't want to abandon us. Doon po sa mga tao na sa Israelita, and di ba, napakinggan natin yung instruction na ating Panginoon. Sabi po sa kanila, magtanim kayo, alagaan nyo, di ba, mag-work for conscious welfare, magkaroon kayo dyan ng pamilya, managana kayo dyan. Amen. Napakahirap, bagamat may sitwasyon na tayo po'y nahihirapan, na hindi ayaw natin ng ganitong sitwasyon, pero God will never abandon us. And we have to choose. We will just keep on complaining or we will settle down on that situation. Amen. Sabi po, we should excel where God put us. Amen. Kailangan nating mag-excel. Hindi pwedeng lagi tayong magreklamo, mag-self-pity, nakakaawa naman ako sa sitwasyong ganito, ganyan. Ang sabi po na ating Panginoon, kailangan po na tayong matuto dun sa binahagi po ni Jeremiah, di ba? God made us for a reason. Amen. Di ba? God allows our situation para po maunawa ng mga Israelita na bagamat nawala sa kanila ang buong Jerusalem, but they still have God. They still have God, and when you have God, you have everything. Amen. Tama, Ma'am, si favorite mo yan. Last na tandaan ko, di ba? When you have Jesus, you have everything. Everything. Bagamat nawala sa iyo ang lahat. Yan, sa mga Israelita. Umalis sila doon sa kanilang comfort zone, sa kanilang tahanan, sa kanilang pong lugar. Dinala sila sa Babylon. Diba? Sabi nga po, it will take 70 years. 70 years, Lord, ang tagal. Amen, 70 years, Lord. Pero this is the completion. Ang generation na isang tao, it completes the 70 years eh. So it also, parang nagsasabi na, there will be a completion of God's promises. Hindi lang naman po 70 years yan. Alam ng Panginoon ang proper timing at tamang timing, perfect timing for His promises. Amen. God made us for a reason. Katulad din po ng sabi ko kanina, excel where God puts you. Amen. Amen. Huwag kang laging magreklamo. Kung anong meron ka, ibigay mo sa ating Panginoon. Excel what you have. Di ba? With what you have,
ganito lang po ako, Sister Jen. Huwag mong mamaliitin ang sarili mo. Lagi mo Amen. isipin, God has a purpose for you. God made a reason. God has a blueprint. Yan. Kung sa engineering science, sila Ma'am C, nagpa-extend ng bahay. Sigurado may blueprint na ipinesenta. Sila Ma'am C, may mga design. At alam na ng Panginoon ang bawat disenyo na nakalaan para po sa atin. Alam na ng Panginoon bawat blueprint, ang bawat plano ng Diyos para sa atin, and nothing happens by chance. Amen, Ma'am. Sinaniniwala ba kayo na parang chance Amen. lang? Amen. Amen. Tagalog na, di ba? Wala namang nangyari na hindi naman po inalaw nating Panginoon. All things work together for good to them who love God according to Amen. Kaya po, sabi pa, God has His blueprint. We need to get in partnership with Him. Amen. Kapag alam ng Diyos ang blueprint ng buhay natin, what we need, ang parte natin, ang dapat natin gawin is to have the partnership with Him. Amen. Partnership, we need to commit ourselves and seek Him and seek His plan. Panginoon, ano ba yung plano mo sa buhay ko? At tulad nung sabi ko po kanina, ang tao merong plan A. Pag hindi umokay sa plan A, punta kay plan B. Yan, pag hindi po okay pa rin si plan B, may plan C. Pero ang pinakamaganda, the plan of G. Ayan, the plan Amen. of plan of G. Hallelujah. Ayan, ang ating pag-respond po kung sa ating buhay. Pag sinabi natin, di minsan sasabihin natin, till things will go bad, yan, mangyari to sa akin, o kaya baka malugi ako, baka hindi na kami magkabalikan. Mangyayari po yun eh. Di ba minsan, talagang what we confess, we will possess. Kaya, kailangan po natin makita ang plano ng Diyos para doon tayo nakatingin, hindi po doon sa ating sitwasyon. Amen. Para doon po tayo manangan kung ano yung magandang plano ng Diyos sa ating pambuhay. God is our Father at tayo po yung kanyang. And ang tatay, He will provide the needs of His children. Amen. Hindi naman po pababayaan ni Papsi ang kanyang mga anak na magutom. Amen. Amen. Shout out kay Rap Rap na nanonood. Yan, hindi mapapayagan ni Papsi na magutom si Rap Rap. Kayo din Amen. Si Gab tsaka si Jazz, hayaan ni Brother Moore na sumeksi yung dalawang niyang anak. Ang lulusog eh. Diba? Ganon din po ating Ama sa langit. Here's our Father. Amen. Provide the needs of His children. Amen. We need to have faith. And our faith will activate all the promises of God. Kailangan po nating manalig. Kailangan po natin manalig at tayuan natin. Ano ba yung pangako ng Diyos in Jeremiah 29:11? Amen. Do not ever doubt. Wag po tayo magkailangan. Wag nating, totoo ba yan? Sinasabi niyo, Sister Jen? And bakit hindi niyo i-desire na mapatunayan po? Mapatunayan sa sarili eh. Actually po, kahit hindi niyo po desire, marami nang ginagawa ang Diyos sa buhay niyo. Amen. Na hindi lang po natin nakikita, sometimes we neglect na ipagpasalamat po sa ating Panginoon. Amen. Sometimes we neglect na ang tinitingnan natin yung wala tayo, hindi yung meron tayo. Yes. And hindi natin na-appreciate, hindi natin nabibigyang pasalamat sa ating Panginoon lahat ng mga pinagkakaloob ng Diyos para sa atin. Jeremiah 29:11, napakaganda po nito. Kung may pagkakataon po kayo, balik-balikan niyo po ang Jeremiah 29:11. Jeremiah 29, buong Jeremiah 29, marami po tayong matututunan. Marami po tayong gustong sabihin ng Diyos sa ating pong buhay. Di ba? Sabi nga po, ang salita ng Panginoon, ito po'y buhay, yan. Ito'y aktibo. It is alive and active po. Amen. At talaga pong kumikilos sa tapat at makapangyarihan ang bawat salita ng ating Panginoon. Amen. Amen. Sister Grace, yan, may maidadagdag pa po ba kayo? Sister Grace? Amen. Praise God. Praying Wala for ka po, sis. Amen. Medyo, mabagal lang po yung aming internet connection. So, ayun po, Jeremiah 29:11. So, sa akin po talaga, it is a great reminder po na sa gitna ng mga pagsubok na pinagdadaanan natin sa buhay, lagi po natin panghawakan yung ating Panginoon. Nung binabasa ko to, ang talagang natutunan ko po talaga is yung trust, na talagang magtiwala lang po tayo sa ating Panginoon, na talagang tapat ng ating Panginoon. God is in control. Alam niya kung ano yung
alam niya kung ano yung mga pangailangan natin. Sabi nga, bago pa tayo humingi sa ating Panginoon, alam na ng ating Panginoon at ayaw na ayaw po niya na mapahamak po tayo. Sabi po ni Sister Jen na huwag tayong mag-give up, huwag tayong susuko kahit ano pa yung nararanasan natin ng mga pagsubok. Kagaya po ngayon na pandemic, marami ang nakakaranas po talaga ng mga kakapusan sa pera, merong nagkakaroon pa ng sakit, nagkakaroon ng problema sa relationship sa pamilya. So, lagi lang po natin alalahanin yung verse na ito na ang Panginoon po talaga meron siyang plano sa buhay ng bawat isa. So, Jeremiah 29:11, pinapaalala din po niya na dapat palaging nasa puso natin yung ating Panginoon Diyos na huwag tayong magsasawa, na huwag tayong susuko na kahit na ano pa yung pinagdadaanan natin. Kasi it is a reminder na kung gaano po ka-powerful po talaga yung Panginoong Diyos sa buhay natin, na siya po talaga ay makapangyarihan. Siya yung ating everlasting peace. Ako po talaga, maraming mga pagsubok na pinagdadaanan, dire-diretso. Pero naniniwala po ako na proseso ng ating Panginoon yun. Ang kailangan ko lang po talaga ay manatili at lumakad na naaayon sa pananampalataya ko at panghawakan po talaga yung pangako ng ating Panginoon. Ang sarap po na may mga natututunan tayo ng mga salita ng Panginoon. Sa akin personally talaga nakakatulong po siya sa akin. Lalo na yung times na may pinagdadaanan po talaga ako. Wala po talaga tayong ibang panghahawakan, lalo na po sa panahon na ngayon. Ang daming pagsubok na dumarating sa buhay. Pero wala, alam po talaga ng Panginoon na kailangan lang po talaga natin is yung magtiwala po talaga tayo, mag-rely on sa salita ng Panginoon. At totoo po yun na hindi man natin nakikita yung mga ginagawa ng Panginoon na feeling mo wala namang ginagawa yung Lord. Okay naman, nag-pray naman ako, ginagawa ko naman kung ano yung mabuti. Pero pakiramdam mo, bakit hindi maganda yung nangyayari sa'yo? Huwag kang mag-question sa Lord. Parang ano ko rin po sa sarili ko to parang sinasabi ko na sa sarili ko na kahit ano yung pinagdadaanan mo, wag kang mag-question sa Lord. Kasi paras po yun ng process. Part ng process para mas tayo ay pumilis po talaga. Diyan sa mga suffering po na pinagdadaanan natin, diyan po talaga natin makikita yung glory ng Lord kung bakit ba niya nangyayari yun. Dahil gusto niya na mas maging matatag pa tayo, mas gusto niya na mas magtiwala tayo sa Kanya. So, ayun po sa lahat po ng mga nanonood, ano man yung pinagdadaanan po ninyo. Patuloy lang po tayong magtiwala sa ating Panginoon. Sabi nga, narinig ko kay Pastor, walang nalulugi sa nagtitiwala po sa ating Panginoon. So, magbasa po tayo lagi ng Biblia, napakaraming pangako ng ating Panginoon na nakakatulong po na tayo ay lumago, lumakas, grow in faith. At may kita natin na talagang ang Panginoon, tinapos niya na ang lahat. Sabi nga niya, it is finished. Natapos na lahat ng ating Panginoon. Paniwalaan lang po talaga natin yung mga sinabi ng Panginoon. May magandang plano ang Lord sa buhay natin. Amen. 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 May maganda plano ang Diyos sa buhay natin. Amen. Ma'am C. Ayan, ako Sister Jen, i-reiterate ko lang yung sinabi mo kanina. Napakaganda. Never doubt. Kasi once nag-doubt ka na, kasi it's ang buhay natin is trust, faith sa ating Panginoon. Sabi nga natin, yun yung sandata natin sa buhay natin para magtuloy-tuloy tayo. So never Amen. doubt yung mga promises ng ating Panginoon. Kasi minsan nagda-doubt tayo kasi pag may nakafocus tayo dun sa hinihingi natin na hindi pa binibigay sa atin, na nakakalimutan natin yung ipagpasalamat, yung mga bagay na hindi naman natin hiningi pero binigay sa atin ng ating Panginoon. So yun po yung wag nating kalimutan, and it's also a reminder to myself. Nung kanina nakikinig ako sa inyong dalawa, oo nga minsan kasi naghihintay ka nang naghihintay. Sige Lord, ito yung plano mo, di ba? Ito yung pinapanalangin ko. Sige, aantayin ko hanggang sa makalimutan ko na ang dami mo na palang binigay sa akin. Yung malaking pagpapala, na feeling ko malaking pagpapala, yun yung iniintay ko. Kaya nagda-doubt na ako na hindi mo binibigay. Pero nakalimutan ko na binuhay mo pa ako ngayong araw. Nakalimutan ko na kasama ko pa yung mga mahal ko sa buhay. Nakalimutan ko na meron pa akong opportunity para makasama si Sister Jen and si Sister Grace ngayong gabi for this Women Cafe. Yung mga ganun po, simpleng bagay mga kapatid, sa lahat po ng nanonood ngayon,
yung akala natin na simpleng bagay na meron tayo, tumingin ka sa paligid, tumingin ka sa salamin. The fact na nakikita mo yung sarili mo sa salamin, that is a blessing. A great blessing from the Lord. Sabi po sa nabasa ko, Amen. tandaan po natin to, and I will leave you with this dahil nasabi naman po ni na Sister Jen kanina and ni Sister Grace almost everything. It's very, a very simple passage, a very simple context, sabi nga natin. Pero sakop yung buhay natin. Nitong Jeremiah na ito, no? Sabi dito, Amen. you are where God wants you to be at this very moment. Sir Amen. Jen, kung nasaan ka ngayon, yan ang gusto ng Panginoon na nandyan ka. Sir Grace, kung nasaan ka ngayon, yan ang gusto ng ating Pastor Amen. Ken, kung nasaan po kayo ngayon, yan ang gusto ng Diyos. Kung nasaan si Sister Cathy ngayon, that is part of God's divine plan sa ating buhay. So, pag titingnan mo, stop questioning Jesus. Stop questioning Him, but start making your faith as strong as, alam mo yun, yung patatagin mo yung pananampalataya mo. Amen. Pag sumikapan mo, pagtrabahuan mo na yung pananampalataya mo, ay makita din ng ibang tao for you to become a blessing to other people. Wala po tayong pwedeng magawa sa kapwa natin, sa bawat isa sa atin ngayong panahong ito, ngayong mga panahon ng buhay natin, kundi maging pagpapala po sa isa't isa. Kaya po lagi ko, favorite ko rin po, lagi natin piliin maging mabuting tao. Very simple. Yan din po yung lagi kong baon-baon na every time gumigive up ako, na nagagalit ako, naiinis ako, sumasama ang loob ko, sumasakit ang loob ko. Then pag-iisipin ko yan, ito yung lagi kong sinasabi sa lahat na nakakausap ko, na piliin natin maging mabuting tao. So I think it's also a reminder to myself na hey, yun yung sinishare mo, bakit hindi mo magawa? Mahirap, pero sabi nga nila minsan, pag ginawa mo yung tama, mahirap. Pero grabe naman po ang kapalit once na ginawa mo yung tama. At hindi po natutulog ang ating Panginoon na makita niya kung ano yung ginagawa natin. Sabi nga natin, di ba, lahat ng laban natin sa buhay, pagdadaanan na lang natin yan. Kasi kailangan natin, that is part of His divine plan. Amen. Proseso, di ba? Proseso ng ating Panginoon. As simple as that. Pero alam mo, at the end of your life here on earth, at the end of everything, na ipanalo na yan. Sinuko mo na nga sa Panginoon lahat, di ba? Na parang lagi natin panalangin, Lord, kapag I feel like giving up, bahala ka na po. If I feel like, meron ako maganda dito, sabi niya, Dear God, if today I lose my hope, please remind me that your plans are better than my dreams. Amen. Kapag, Lord, nawalan ako ng pag-asa, kaya yun yung lagi ko sinasabi sa mga kaibigan ko, if Jen is watching, si Jennifer and Leah, pag dumating yung pagkakataon na I lose that hope, na lagi kong sinishare sa inyo, ipaalala nyo sa akin. Sister Jen and Sister Grace, sabi ko nga, nakita ko si nanay kanina, sina Chang Edith, yan, sina Sister Early, na dumalaw sila kay Nanay Zita, sabi ko, ako sigurado ako kasi meron akong Sister Grace at Sister Jen. Amen. At siguradong dadalaw sa akin pag tumanda ako. You know that thought na na nakakatuwa na yung mga kapatid mo na nagbuklod, pinagbuklod kayo ng pagmamahal ng ating Panginoon, na never kang iiwan, never kang pababayaan, lalo na sa mga pagkakataon na ikaw mismo ay nawawalaan ng loob or humihina ang loob mo or gumigive up ka sa buhay. Kaya tayo po, mga kapatid, yung mga nanonood ngayon, family man kayo, kaibigan, kaopisina, huwag niyo pong ipagdamot yung pagkakataon na maging kalakasan kayo ng inyong kapwa, ng bawat isa na makakasalamuha po ninyo. Kasi hindi natin alam na yung konting oras na ibibigay natin para makinig at mag-tap ng shoulder ng isa sa mga kasamahan natin ay malaking factor na po. Again, prayer po natin, Dear God, if today I lose hope, please remind me that your plans are better than my dreams. So, hindi ako dapat mag-give up sa buhay na ito. Amen. Only Jesus can put period in my life. No one else has the right to do it, even myself. Yan po. Amen. Sister Jen and Sister Grace. Ayan. Naalala ko yung sabi ni Ma'am only Jesus can put
period in our lives. Ayan. Hinanap ko yung aking blog kaya medyo type ako dito. And basahin ko din po bago ko po batiin pa yung ilang nating mga nag-comment. Ayan. Sabi po dito, in an engineering plan, there are many signatories. Amen. But still, sometimes there would be errors. But in God's plan, you will never go wrong. God's signature and confirmation is on it. You are sealed by the Holy Spirit. Amen. You are sealed by the Holy Spirit. And you will never go wrong kapag pinagtiwalaan po natin ang plano ng Diyos sa atin pong buhay. Amen. Amen. Hallelujah. Dami pong nag-comment at basahin po natin ang mga nagko-comment. Yan. Salamat po sa inyong pag-participate po sa ating pong usapan ngayong gabi. Yan. Sabi ni Brother Niraprap, yan. Amen, Sister Jeneline Plaza Mercado. Ay, hindi na pala Mercado. Mercado pala. God bless everyone. Yan. Ang aking pinsan sa Mushroom Lomi ni Mama Iko. Yan. Norily Seaman, hello, Ining. Yan. Sister Tess, amen po, true po. Yan. Sister Vilma, tulad po ng buhay ni Jose, marami siyang dinaanang hirap at kung paano naman siya pinagtagumpay ng ating Panginoon, lahat ito ay ayon sa plano ng Diyos. Amen. Tama po yun. Marami pong ginamit ang ating Panginoon na mga tao. Pagamat dumaan sila sa hirap, nakita ko din po dito, si Jacob, he betrayed his father and brother, but God made him the father of 12 tribes. Amen. Si David, even though he's young, yet he fought Goliath. Amen. Even though he is weak and came from a small clan, but God chose him to be the leader and fight against 1,000 of Midianites. Amen. Yan. Si Sister Grace, even though mahihiyain, pero nagsasalita ng live sa Women's Cafe. Amen. Leader ng ushering team. Amen. Kaya ganun po kabuti ang Diyos. Minsan iniisip natin that we are weak. Minsan iniisip natin that hindi natin kaya, pero tayo po'y hinahasa, ginagamit ng ating Panginoon for His glory. Amen. 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 Ayan, si Rapra, very active. Kayo, amen. Kayo po talaga ay anak na ng Diyos. Amen. Amen. Anak ng Diyos, Rap. Amen, anak. Brother Rap. Nasa youth na. Hindi na po siya sa children's ministry. Sister Christine, yan. Amen. Yan, Sister Caroline. Yan, ate nyo na po talaga ito. Yan, ate ko na yan. Ay, ate. Mga magagandang, Galvez sisters. Amen. Praise God. Sister Naina. Amen, Sister Jen. Thank you po. WCF Girls, siksik liglig na goma pa. Amen. We are all blessed. Gayun din po sa inyo, Sister Naina, Sister Tess. Amen. Lagi po kaming pinagpapala. Oo nga. Amen. Talaga pong busog na busog po kami, Sister Naina, Sister Tess. Yan. Kaya nakakamiss po. Nawa, magiging kompleto tayo sa mga susunod. Piling ko pag kompleto tayo, mga 5 hours ito. Ayan po. Opo, kulang ang isang oras. Magsimula na lang po tayo ng lunch time. Para medyo mahaba. Amen, amen. Salamat po napakarami po na nag-participate. Salamat po sa inyong mga patuto. Alam ko marami pa po kayong gustong sabihin. Kulang po ang mga salitang ibinahagi para maipakita kung gaano kabuti, para maipahayag kung gaano po katapat ang ating Diyos at kung paano po tayo naging excited sa mga plano pa ng Diyos sa ating pong buhay. Amen. Hallelujah. Paano po tayo nag-aabang pa, what's the plan of G to my life? Kaya po, tayo po ay mananalangin na at magsasara na sa isang panalangin. Pangunahan tayo ni Mamsi. Mamsi, sige po, tayo po ay manalangin. Yes, oh God, hallelujah, Jesus. Panginoon, maraming salamat po sa katatapos lamang po na kwentuhan, Panginoon. Pagmamalaki, Panginoon, ng iyong kabutihan sa buhay po ng bawat isa sa amin, oh God. Salamat po sa mga tao, sa mga kapatiran, Panginoon, na sinamahan po kami, Lord God. Wala po kami ibang dalangin, kundi mapuspos po ang kanilang mga puso ng iyong salita. And that, Lord, the strength, Panginoon, yung nararamdaman po namin kalakasan, ay maging kalakasan din po ng aming mga kapatid, ang aming pamilya, ng aming mga kasamahan sa trabaho, O Lord. And Panginoon, wala kaming ibang dalangin, Lord, kundi buksan mo po yung puso nila na mas lalo pang kilalanin
kung gaano kakabuti, Panginoon, na ikaw ang aming Ama, ikaw lamang po ang aming tagapagligtas, ikaw ang aming Hari, O Lord Jesus. Panginoon, maraming salamat po sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Alam ko pong bago pa man bumuka ang aming mga bibig sa mga panalangin, Lord God, alam mo na ang desire ng puso po ng bawat isa sa amin. Na nandito sila, Panginoon, dahil gusto nilang makarinig, Lord God, ng iyong mga salita at hindi po nagkataon lamang na sila po ay nag-tune in ngayong gabi, Panginoon. Lord, sabi mo nga, lagi mong sinasabi yan sa amin, you are dealing with us separately, O God. Ang dealing mo kay Sister Jen ay iba sa dealing ko at dealing kay Sister Grace, Panginoon. Yes. Bakit? Because you have a relationship with us. You have a personal relationship with us, O Lord. And we thank you for that. We thank you for that privilege, Panginoon, na pinili mo kami, O God. Hindi ka namin pinili, bagkus ikaw, Panginoon, ang pumili sa amin. At salamat, Panginoon, dahil binuksan mo at lagi nakabukas ang iyong mga kamay, O God, para kami ay tanggapin kahit kami po ay paulit-ulit na nagkakasala, Panginoon. And Lord, thank you for the conviction every time na kami ay nakakalimot, every time na kami ay humihina, Panginoon. Pinapaalala mo lahat ng pangako mo, lahat ng plano mo sa buhay namin. Salamat po sa kung anong meron kami. Salamat po sa kung nasaan kami ngayon. Dahil sabi mo nga, Panginoon, that is part of your divine plan, O God. At dahil parte yan, Panginoon, ng plano mo, alam po namin na hindi mo kami pababayaan. Hindi mo kami bibitawan, Panginoon. At never, Panginoon, napapaiso ang pangako mo sa iyong mga anak, O God. Maraming pong salamat, Panginoon. Lord, we are praying, O God, for those brothers and sisters, Panginoon, na kailangan po ng kagalingan, O God, physically. Lord, tinataas namin po ito. Yes. Nanay Sita, Panginoon, at kung gaano siya, Panginoon, kasugid, O God. Lord, kahit gaano kasakit yung paa niya, umaakyat siya, Panginoon, sa second floor, sa third floor, O God, upang magpuri sa iyo, Panginoon. And Lord, we thank you. Sabi mo nga, Panginoon, salamat sa pagsubok. Every time na we ask prayer, Panginoon, hallelujah for the trials, O God. Dahil alam po namin, meron kang tinuturo sa amin, O God. Yes, O Lord. Po ng mga pagsubok na yan, Panginoon, mas tatatag kami. At kahit anumang kaharapin namin, Panginoon, on your process, O God, sa proseso po na hinanda mo sa buhay namin, makakayanan namin, Panginoon. Yes, Lord, O Jesus. patatagin mo ang puso ng bawat isa na nakikinig ngayong gabi na kahit gaano kabigat yung mga nararanasan, kahit gaano nakakatakot, kahit ano pa man ang mangyari sa paligid namin, we have to stand still, Panginoon, dahil kasama ka namin. At hindi kami nakatayo, Panginoon, katabi mo, bagkus buhat mo kami, O God. Yes, O Lord. Footprints in the sand, Panginoon, at ang footprint na yon, Panginoon, ay mga paa mo. Dahil kami po ay buhat mo. Thank you, Jesus. Thank you for loving us just as we are, Panginoon. Nagkakasala, nakakalimot, nakakasabi ng masama, O God. Pero every time, Lord, katahimikan namin, pakikipagdiig namin sa'yo, sa paghingi namin ng kapatawaran, you are renewing us, O God. You are renewing us over and over and over again. And we thank you for that privilege, Panginoon, na huwag naming makalimutan yung privilege na yan, O God, of knowing. Salamat, Panginoon, Lord. Pagpalain mo kami lalo pa, Panginoon, para kami maging pagpapala po sa ibang tao, Panginoon. Patatagin mo kami, O God, para kami po maging kalakasan sa ibang tao, Panginoon. Lord, let us shine, O God. Allow us to shine, O God, in your glory, in your mercy, O Lord. Patatagin mo po lahat ng lingkod mo, Panginoon. Yes, O Lord. O God, wala kaming ibang kakapitan kundi ikaw, O God, through your servants, O God, sa mga lingkod mo, Panginoon, sa aming mahal na Pastor Kenneth Durante, O God, sa aming Bishop Greg, Panginoon, kay Pastor John, kay Pastor Dex, kay Pastora Magda, Panginoon, at sa lahat, O God, ng mga anak mo, Lord, sa lahat ng naniniwala, sa lahat ng umaasa sa iyo, Panginoon, Lord. Kami po yun, O God, and we put our trust in you.
We put our Yes. trust in you, O God. Na Yes, oh sa Jesus. huling mga oras, sa huling pagkakataon, Ama, wala kaming ibang papanalangin, kundi iaangat mo kami, O God, sa ulap, O Lord, kasama ng mga anak na naniniwala at Yes, yes, oh nananampalataya. Lord. Marami pong salamat, Panginoon. Hayaan mong papurihan ka namin. Hayaan mong pasalamatan ka namin, O God. Maraming salamat po. We glorify your name, O God. Ikaw lang ang aming itinataas, Panginoon. Ikaw lang po ang aming kailangan. Maraming pong salamat, O Jesus. We give you back all the praises and all the glory, O Lord. Panginoon, gabayan niyo po ang pag-uwi ni si Sir Kath, O God, sa 11, Panginoon, kung paano mo po siyang iningatan sa pagpunta, Panginoon. Ingatan mo siya sa pag-uwi, O God. Marami pong Yes, salamat. oh Lord. Salamat po. We give you back all the praises and all the glory in Jesus' mighty name. We pray. Hallelujah. Amen. Amen. Amen, amen, amen. And God's reminder, Jeremiah 29, 12 to 13. 12 to 13. Yung Amen. nasabi ni Ma'am C, you pray and call to me, I will listen. If you Yes. seek me, you will find me. But seek me with all of your heart. Amen. Kaya patuloy nating i-seek ang ating Panginoon. Seek our God and seek His plan. Amen. Amen. Napakabuti ng Diyos sa buhay ng mga taga-biyaya ng Diyos, sa buhay ng Amen. pamilya ng mga taga-biyaya ng Diyos, sa mga kaibigan ng mga taga-biyaya ng Diyos, Amen. at sa lahat ng mga nanonood at tumutok at mga naitag. Amen. Napakabuti po ng ating Panginoon sa lahat po, sa bawat isa po Amen. sa atin. Amen, amen. Muli po, kami Amen. po ay mag-iiwan ng isang pinagpala at magandang gabi po. Salamat, Amen. Ma'am C. Salamat, Sister Thank you Grace. po. Thank Brother you. King. Thank you Kuya po. King, ang aming poging Kuya King. Yan, shout out kay Kuya King. Salamat po. At salamat, yan, nagsumagot na sa Kuya King. Salamat po sa ating pong 27 live viewers na hindi po bumitaw at hindi umalis po sa atin. Amen. Salamat Muli po, po. bukas, abangan po natin Friday night revival with our Pastor Ken. Salamat po. Good night, everyone, and God Love bless po. you. Bye-bye. God bless po. Bye-bye.